The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Things that cause sin will inevitably occur, but woe to the one through whom they occur. It would be better for him if a millstone were put around his neck and he be thrown into the sea, than for him to cause one of these little ones to sin. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. And if he wrongs you 7 times in one day, and returns to you 7 times, saying, 'I am sorry,' you should forgive him." And the apostles said to the Lord, "Increase our faith." And the Lord replied, "If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So the Gospel tells us about the sin of scandal. Scandal means the social dimension of sin, because some sins may be private, does not produce scandal. But some sins are social sins. It influences the society, most especially if it is legalized sin, legislated sin, structural sin. So amo nang pinakadelikado kung ang sala mangin part na sang structure sang society, kag ang gina-penalize hindi ang nagahimo maayo, ang gina-penalize hindi ang gahimo malain, kundi ang nagahimo maayo. Nga ang ginabutang sa disadvantaged position, ang nagahimo ka nagatry nga mangin maayo, hindi ang mangin malain. Once ngang society ma-change ang iya mentality, nga depensahan niya ang injustice, taguon niya, i-legislate niya, himuon niya tanan nga butig, kag tanan nga ano dira, i-justify niya, then it's a scandal. Hambal ni Jesus, things that cause sin will inevitably occur, meaning private sin. But woe to the one through whom they occur. This is what we call social sin or scandal. May mga sala kita nga private, nubo-nubo ang iya sina nga sa gravity sang guilt and therefore punishment. Sang sa sala nga gin-socialize mo, worse kung gin-legislate mo. That's why mga legislators, preparar ka mo. Once nga legislate mo ang sala, hanuton ka sang sige-sige, kag grabe. Hindi na akong words kay Jesus na. So ano ang hambal ni Jesus sa mga tao nga mangin cause sang scandal? Siling niya, it would be better for him if a millstone were put around his neck and be thrown into the sea, than for him to cause one of these little ones to sin. Sige hagid ninyo divorce, sige hagid ninyo ining legislate kontra sa moralidad, kay may warning ang aton Ginoong Hesukristo. Kita kung kaisa, gahimo man kita sala, private, kung kaisa, unintentional ang iya social effect. Pero nagatry kita, nga imbis nga sala ang aton himuon, grace ang aton ginaspread sa aton kabuhi. Kay ang grace may social dimension man. So ang grace hindi lang private nga na-receive mo nga, ay salamat nakabaton ko bendisyon. Kundi grace nga kindness, gina-expose mo, gina-share mo, gina-invite mo, gina-encourage mo ang iban. So amo na yung grace. So ang opposite sang sin is grace. So ang sin nga private, private sin. Pero ang sin nga public, scandal panawag naton.
kag dako inang social sin. Nga Father, ti ano ang mas bugat, sexual sin o social sin? Because oftentimes ang sexual sin, private sin. Okay? Ti depende. Kaya may mga sexual sins nga na gina-legislate, kag ang sexual sins nahimo nga social sins. Kag amo nang pinaka-worst, when the private sin becomes socialized, accepted sa community, nangin culture, nangin standard, kag inang mga sinful actuations mangin dominant nga mentality kag worldview, kag supported financially, kag ano dira bisan pa sang gobyerno sa US tanawa mga abortion to ya financial na ya nga gina support. Si amo na ya ang na-refer nga scandal dira. So hindi niya scandal nga mga sexual scandal, part man na. Pero ang namin ni Jesus diri nga scandal, the social dimension of sin. Private sa laman, pero kung mag-influence na, kay influencer ka, kag leader ka, kag parents ka, kag pari ka, kag teacher ka, kag nakita nila, kag politiko ka, kag leader ka, kita nila, o media, sa media, gapamati, or artista ka, abi mo private scene mo, pero artista ka, damo nag-idolize sa imo, sunod-sunod nila, mo nang hambal ni Jesus, andam, kay mas maayo pa, di ka nakakita sang condemnation ni Jesus, sa kaakig yan, mas maayo pa, butangan ka sang bato sa imo liog, itagbong ka dito sa dagat, sang sa mag-influensya ka, sa mga inosente nga mga tao. Akig si Jesus sa sininga klase sang sala. So patawaron kita sa siningaton mga sala, wala kita tinlog kita, kundi na-realize naton. So pangayuan talang kapatawaran kag strength nga ma-overcome ini sa aton kabuhi. Short homily, second part, parte sa eschatology or end times as promised. Kaya nagapreparar na kita para sa Christ the King. So ang Christ the King is the peak of the liturgical season. So ang aton nga kalendaryo liturhiko naga-end sa Christ the King. Naga-start siya sa first Sunday of Advent. Ang aton calendar civil, of course, naga-start January 1, naga-end sa December 31. So ang aton liturgical calendar na sunod, ma-end siya sa Christ the King this year, November 21. So gina-proclaim din si Christ, naga-end. And then after sang Christ the King, another cycle sang liturgical year, okay, ma-start naman kita sa Advent. Of course, Advent, muna ang aton nga pag-commemorate sa first coming ni Christ, infancy. Okay? And then of course, second part sina sa second coming ni Christ. So, para maprepara naman kita, amo ining una nga pamangkot, are we living in the end times? Ara na balagid man kita sa katapusan sang panahon. Of course, damo sabat sina. Basahon mo sa internet na damo-damo. Gatos-gatos nga mga sabat. Ano yung sabat sang Katoliko nga simbahan para sa aton giya, para nga hindi na kita ma-confuse. Principles lang ini, wala sang detalye, pero at least may guiding principles kita sa paggamit naton sang phrase end times. Ano na mean sina? Katapusan sang panahon, magubang kalibutan, mabunggoan na yung mga adlaw bituon kag mga planet, ano ni may gera, may ano ning end times nga ini. Malupok ang mga volcano, madula simbahan, may linaway, kung ano ni ang end times. Ano ang end times? Ang end times, nag-start na tambal sang simbahan. Kaya ang tanaw naton sa history of the world is part of the history of God. So creation, kag in between, kung anong na-develop na dira, kung
slow evolution or ano, basta halin ang origin sa Dios. Hindi siya sa Big Bang nga kung Big Bang man, pero sino nag-Big Bang na? Sino na? Okay? Hindi man maka-create ang world sang iya kaugalingon kung paano ya i-create. Halimbawa, may bayo ka sa kabinet, tapos na-plastar mo. Ti paano na na-plastar kung wala sa nag-plastar sina? Do you think ang bayo itself ma-plastar sang iya kaugalingon para nga magnami siya o balay mo i-plastar iya kaugalingon? There must be somebody nga ma-plastar sina. So kung nagpati kang wala iya sa nagplastar sina, kag sila ya nagplastar sa iya kaugalingon, hindi mo maintindihan. Pero bisang simbahan nga niti sinuni kung wala siya nag-create sila, i-arrange ang simbahan niya kaugalingon. Hindi maka-arrange ang world sa iya kaugalingon unless may nag-arrange, kag hindi siya maka-design unless nga may intelligent being nga maga-design sina. And that intelligent being, supreme being, is what we call God. That's why God is the source of order in the world. Source of life. And not only life, order in the world. Kin-arrange siya. O hindi ka mo magbungguanay, mamu kasi niya, adlaw si igani ha, muni na. Siya mismo, intelligent design. So hindi random, hindi by chance, hindi blind nga force ang nag-create sang world and life, kundi isa ka intelligent being. In fact, ang aton pag-intindi sang creation, nga gintuga sang Dios ang kalibutan, tungod palangga ya ang tawo. Ang tanan gintuga ya para sa tawo. Pero ang tawo gintuga ya para sa iya kaugalingon. Dumdumon gina naton nga perspective. So gintuga ang kalibutan, oxygen, nitrogen, kung ano dira, para sa tawo. Para sa iya kaayuhan. Kung siya ang kaayuhan, biya positiba, kay ti blessing. Kung siya kaayuhan niya, bisa negatiba, kay ti i-remind siya, ihanuton siya. Kaayuhan man kung hanuton ka, mo ang kaayuhan, dulce lang. Kaayuhan, hanuton ka man. Gaayo man ang bata kung hanuton mo gamay. Gaayo man siya kung may dulce. Oh. So depende na ya. So ang mga negative, positive niya, gin-arrange niya sang Dios para sa kaayuhan sang tao. Ngati Father, ang lamok na iabi, ang mga bitik-bitik para na sa kaayuhan sang tao. Ang mga resulta na iya garo sang sala. Kaya ang sala ya, basta pagsulod sa kalibutan, gin-distort ya. Di may mga gintuga diri nga naglulutaw bangod sang distortion sang sala, hindi niya original nga plano sang Dios, distortion niya, mutant, so to say. So inang mga iban nga mga bagay nga tingala ka ting create man na bunga na iya sang masala na kay nang sulod ng sala na distort na bunga na hindi niya plano sang Dios, resulta na iya sang kabuangan sang tao. So amo nang aton sabat. That's why i-restore ang tanan under kay Christ. Now, may intelligent being. Now ang line sini, paano di ini matapos ang ang story sang creation, ti sa peak tawo peak ya ang tawo. Mga dinosaurs to hindi pa to yapik, ang tong mga hindi pa to yapik, mga baka hindi pa na yapik, kay gintuga na sila ya para sa tawo. That's why kung i-apply mo na nga principle nga tawo gali ang sentro sang universe after God. Kung hindi ako maka-intindi nga depensahan pa nilang yung animal rights sa human rights. Naluoy pa sila sa baka, sang sagin abort nga baby. Kaya nagadepensa sang animal rights, nagakonform sa abortion. Kundi distorted, nga depensahan pa to ang baka, pero promote pa nila ang abortion, nga mas malahalon pa tong baka sa bata. You see? Distorted. Nga kay kung hindi mo maplastar maayo nga everything is at the service of the integrity of human being, i-sacrifice mo ang human being sa lower level sang existence. Tanawa bala, money. Hindi ang money for money is to serve the person.
Pero kung butang mo ang money sa babaw, ang person padalo mo, gamiton mo gid ng person, baligyan mo drugs. Kaya wala kaya sa dignidad mong sa profit kaya o kundi na distort. Amo nang resulta sang sala. Original sin gin distort ya. That's why ginapabalik ni Christ. Amo na gakatabo sa sosyedad. Ma-overcome kita sang distortion nga ginhimo sang original sin. Kagang mga nagahimo sina, kung hindi conscious nga influence gali sang original sin kag sala, abi nila eksaktong desisyon. Kaya wala sila sang wala sang amuna nga klase sang Christian anthropology. So sa Katoliko kay maamuna nga Christian anthropology, inviolable ang rights ng tao. Hindi mo masacrifice. Kay siya image of God. So siid sa diin ini, kundi creation naman, pag creation naman, kundi nag-develop ang tao, intelligence, mga mataya, mga mga liposuction, mga ilongya, mga dapa, agin pang ano ya. Ti okay man na, agin pang develop sang tao, kay ti ara sa iya, self ya mo. Pwede na ya. Ang food, ginpadalag ko, yung mga manok, mga baka, mga manok, nag-itlog, subong nga wala sang sulog, ginapa-feed lang. Okay, ginaya. Basta hindi lang pag over extract, no, at the expense of the next generation, nga kwaon mo tanan ang goods sa sining kalibutan. You don't consider the situation of the next generation. Kwaon mo na lang tanan bunga sang kahoy, pang tapson mo lang kay profit next generation kaluluoy. Hindi mo na iya ang aton pag-intindi. So diin ini nagapik sa tao. Pero hindi gali tao ang end times. Ang end times gali Dios. Incarnation ni Christ. That's why kung may history ang world sa pag-create sang tao, ang end times nga pag-intindi sang Katoliko is when God incarnated sa aton kabuhi. Kasano ina 2,000 years ago, boom, amo na ang pag-start sang end times. Kaya wala ka na sang isugpon pa sa story, kundi ang Diyos na himo nga tao. Now, start lang na incarnation. Ang end sang end times, resurrection of the body, Christ the King, si Kristo magabalik liwat. Ara kita sa end times. How long? We do not know. It's not only 5 years or 10 years. It could be thousands of years. But we are already living in the end times because that's the story. Animals, kay inanimate object, amunang obla. Animals, kay man, sabihin natin, man ang end times. Sa mga wala Diyos, sabihin nila, man is the end time. End of the story. No? God is the end of the story. Kagaya incarnation and union sang tao. Upod siya sa incarnation. And then from incarnation, 2,000 years ago, sa incarnation ni Christ, we are already in the end times. Tub-tub magbalik si Kristo. So pick na. So tapos na. Diri na kita sa punta kay nanaog ng Diyos. Kag naghambal siya, mabalik ako liwat. Therefore, inang end times, inang peak times, nasulod na kita sa plano sang Diyos arada sa Biblia. Dira kita ya, way kita ya na tawo to ya sa tiempo ni Abraham o kung ano, subong kita na tawo after nga nahimo nga tawo ang anak sang Dios. And that's the start of the end times. So, Father, end times na kita, yes. Ara kita sa sulod sang end times. Kaya nasulod na kita sa peak sang plano sang Dios, which is in the fullness of time, the virgin shall conceive. Di ba ara sa Bible? In the fullness of time, the virgin shall conceive. So ara na kita. Kagrabe diri ang test, kag inaway, kag gina-unleash man ni Satan, kay ara kita sa end times, most especially moral aspects sa aton kabuhi. We are already in the end times. How long? Hindi kita kabalo. Wala ginhambal sang Dios. Pero hambal ya, ang iya katapusan sini is the second coming. First coming had already occurred. Second coming wala pa. In between kita.
natuon kita iya sa aton existence sa end times. Ano himuon ta? Paano naton interpretahon ng end times? I-meditate naton ina sa sunod nga mga misa naton tubtob sa Christ the King. That's why ang Christ the King is the anticipation of the triumph of Christ. Kaya amo na yang mag-close sang end times. In between sang first coming and second coming is the Holy Eucharist. That's why si Christ nag-aabot, Adventus Medios, pinatawag nila na middle coming of Christ, pero in the form of bread, para i-sustain niya ang tao between the first coming and the second coming. Hambalya, celebrahan ninyo ining misa. Tub magbalik ako liwat, kaya mo ng strength ninyo mag-overcome sang temptations and difficulties kabuhi. Celebrahan ninyo. Celebrahan ninyo. Do this in my memory, kaya mo nang masustain sa inyo. That's why sa aton, in between sang sining times, first coming and second coming, we also receive Christ. Not as the infant, not as a judge, but Christ as a bread. Because that's our strength para magdalagan sang eksakto ang simbahan, tub-tub, mag-abot ang aton Ginoong Hesukristo. May pabilin si Kristo sa apostoles. Yang balya, kung magbalik ako, liwat, makita ko balayhan nga may pagtuo pang mga tao? It's up to us to answer. Kung magbalik si Kristo liwat, ang next generation ay masustain nilang pagtuo kay Kristo? May pagtuo pa bala nga makita si Kristo sa tagipusoon sang tao kung magbalik siya liwat? Ang sabat depende sa aton, pinapasa ta pagtuo mo. Pasa mo naman, lula, pasaya sa iya bata ang babae, sa iya sa apo naman, apo, sunod naman. Napasa na, di natong ingkuha pagtuo tao. Sa aton parents, napasa. Ang baton, karon kay wala kay mo ya nagdalagan, ginhaboy mong baton, nag-atheist kay mo ya, way mo ginpasa sa bata. Kundi stop ang imo ya pamilya sa pagtuo, ikaw yang responsable, way mo ginpasa sa imo kabataan. That's why ginapasa ang pagtuo. Tub-tub sa pagbalik sa ngaton Ginoong Hesukristo. That's why we have the mission. We have the responsibility. That's why may church. Kay pasaya ang pagtuo sa next generation. Amo nang purpose ang church. Container of the promise. Bearer of the promise. That's why ang church mag-bear sining promise. Tub-tub magbalik si Kristo. Aton na subong ang baton. Sa aton na subong tiyempo, dugay-dugay mapatay na kita. Pero hindi ka mapatay. Hindi mo pag-alaw mapatay kang wala mo napasa sa single person ang seed, so to say. Para siya naman matubo, pasa naman. Pag-abot ni Kristo, may pagtuo pa nga mabilin sa sining kalibutan. So that's the implication of end times. Aside from volcano nga mga lupok, umaano na, it's a challenge. So focus now, not so much sa mga lupok o mga focus kung ano na ang ginhimo sang simbahan sa pag-preserve kag sa pagpasa sang pagtuo sa next generation. Maayo nga actuation sa end times nga ini. Siguraduhon ang next nga generation sa aton. Napasa tayo eksakto ang truth kapag tuo. Kay sigurado mapatay kita. Sila naman mabulos sa aton. Sa akon, seminarista. Mga seminarista, sunod nga pari. Maluya na kita sa plaka adlaw. Pero sunod nga pari, solid. O sila kamo naman da. Kamo naman obrada. And then, retire na kami. Kamo naman. Pasa nyo naman. Tub-tub nga magabot ang aton Ginoong Hesukristo. Sa inyo, pamilya nyo, bata nyo, ninyo, pasa nyo sa bata nyo. Mga tradisyon ta, mga kunanuda. Pagsimba adlaw-adlaw, pasa sa bata. Para buslan niya kamo mapungko. Das plaka adlaw sila naman mapungko. Dira sa kitilipas na kita. Pero sige-sige, tub-tub, magbalik ang aton Ginoong Hesukristo. Amen. Father, our lives are made of days and nights, of seasons and of years.
For we are part of a universe of suns and moons and planets. We mark ends and we make beginnings. And in all, we praise you, God, for the grace and mercy that fill our days. Through Christ our Lord. Amen.